Mga mahal kong kapatid, kaibigan at kapwa-tao, saan man kayo naroon sa buong mundo. Batiin ko kayo ng may kapayapaan at pagmamahal mula sa Diyos na lumikha at tumubos sa ating lahat. Nais kong ibahagi sa inyo ang mensahe na hindi gawa ng aking isip, kundi direktang tinuro at ibinigay ng Panginoon mismo sa akin sa pamamagitan ng isang panaginip. Nais ko munang ibahagi ang katotohanang itinanim na niya sa aking puso nung ako ay bata pa. Ito ay ang unang talatang kabisado ko at hindi ko makalimutan kailanman. Ito ay mababasa mula sa aklat ng Juan, Kabanata 3, talata 16, na nagsasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, ito ang pundasyon, mahal na mga kapatid. Ang katotohanan, mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo at ang buong mundo. Nais kong ibahagi sa inyo mga kapatid ang aking karanasan habang ako ay natutulog kagabi. Kagabi pa lamang, ipinakita niya sa akin ang isang panaginip. Nakakita ako ng parang USB. At sabi ng tinig, si Jesus ang magtatago at mag-iingat nito. Itatago niya ito sa 4 na sulok ng mundo. Ang ibig sabihin, ang mensaheng ito ay salita niya mismo ang mag-iingat at magpakalat sa buong mundo. Walang makakapigil mga kapatid. Wala ring makakahadlang. At kaninang madaling araw, ang oras ay ganap na 3:45 minuto, muling nagpakita ang Panginoon sa akin. At lalo niyang nilinaw ang lahat. Nakita ko siya sa panaginip. Suot ang damit na kilala natin kay Jesus. Pero mula liig hanggang paa lamang ang nakita ko sa kanya. Hindi niya ipinakita ang kanyang mukha o ulo. At ito ang ibig sabihin nito. Hindi ang anyo niya ang mahalaga, kundi ang kanyang katawan, ang iglesia, at ang kanyang mga gawa. Samantala, sa harap ko ay may malaking bato. At narinig ko ng malinaw at tiyak. Ang sabi niya, ito ang iglesia na itatayo ni Kristo sa ibabaw ng bato. Oo mga kapatid, ito ang sinabi ng Panginoon sa aking panaginip. Ito ang iglesia na itatayo ni Kristo sa ibabaw ng bato. At hanggang sa nagpatuloy siya at sinabi, ito ang iglesia na tinubos niya ng dugo. Nakita ko rin sa panaginip ang isang lamok. Punong-puno at busog ng dugo. At ang nguso nito ay nakatutok sa malaking bato, na para bagang ibubuhos at isusulat ng dugong iyon sa ibabaw ng bato. At narinig ko rin ang huling utos na ang sabi, ito ang dapat na pamagat. Oo mga kapatid, binibigyan ako ng pamagat para sa bidyong ito na aking gagawin ng mahal na Panginoon. At walang iba ang pamagat na iyon ay ito na nga ang sinasabi niyang
Ito ang iglesia na itatayo ni Kristo sa ibabaw ng bato. Yan po ang itinuro sa akin ng Panginoon sa aking panaginip na gagawin kong pamagat. Ngayon, ang mga kahulugan, mga kapatid. Una ay ang bato. Ang bato ay nangangahulugang si Jesus mismo. Siya ang matibay na pundasyon, hindi guguho, hindi matitibag. Gaya sa nasusulat sa aklat ng Mateo, Kabanata 16, talata 18, na nagsasabi, "At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan." Amen. Ang pangalawa, ang iglesia. Hindi ito nangangahulugan ng gusali, mga kapatid, kundi ang ibig sabihin nito ay kayo, kami, at tayong lahat. Ang bawat taong nananampalataya, bawat tinubos niya, bawat tao saan man sa mundo, siya ang ulo, tayo ang katawan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ipinakita ang ulo niya, upang ituro na kami ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. Sa pangatlo, ang dugo. Ang pag-aalay niya. Ang nakita kong dugo na isusulat sa bato, ito ang dugo ni Kristo na tumubo sa atin, mga kapatid. Hindi tayo binili ng ginto o pilak, kundi ng kanyang mahalagang dugo. Ang nakasulat ay hindi mabubura. Kayo, kami, kay Kristo tayo. Gaya ng nasusulat sa aklat ng Gawa, Kabanata 20, talata 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinagbabantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Amen. Ngayon sa pang-apat na kahulugan, mga kapatid, ang sinasabi na sa apat na sulok ng mundo. Ito ay nangangahulugan na para sa lahat. Walang eksepsyon. Maging sa Asia, Europa, Amerika, at Afrika. Lahat ay bahagi ng iglesia. Lahat ay tinubos niya. Ngayon, mga kapatid, ang mensahe. Ang iglesia ni Kristo ay matibay. Nakatayo kay Jesus, binili ng kanyang dugo, at para sa buong sangkatauhan. Hindi ito pag-aari ng sinumang tao. Hindi ito nakatali sa isang lugar. Ito ay kay Kristo at para sa lahat. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig na ito. Manampalataya tayo sa Kanya na ating bato at tagapagligtas. Dahil siya ang nag-iingat ng mensaheng ito, darating ito sa inyo. At ang dugo niya ang selyo na kayo ay Kanya. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Ingatan kayo at ilapit kayo lalo sa Kanya. Mahal kayo ng Diyos, mga kapatid, magpakailanman. Amen.